ng Socorro papunta ng Calapan. Yan. So, ang daanan namin ay ikot-ikot ang daan. Ilang oras na dito pa rin ako sakay sa Roro sa haba ng biyahe namin. Mga 6 hours bago makarating ng Calapan. Yan. Kananay, nakarating na po ako dito sa bahay ni Brother Ed. Ako lang po mag-isa dito dahil ang aking apo po si Rayray ay wala dito. Doon sa side ni Kamisis sa kanyang lola doon sa Nauhan. Kaya ako na lang dito at saka si Brother Ed ay nasa trabaho pa rin. Ngayon po ay search po ako ng mga tanim ko dito kung kamusta na sa ilang buwanan. Ang nangyari sa akin ay kung ano ang pagbalik ko dito maayos pa. Ngayon ay ang mga tanim ko ay wala nang kasaysayan. Yung malunggay po mga kananay ay mataas dyan sa labas. Mataas na ang ganda na ng malunggay yan sa labas ng bakod. Ngayon po mga kananay ay i-tour ko kayo dito sa paikot ng bahay sa mga tanim ko. Ayan mga kananay, wala nang kasaysayan yung aking mga bulaklak. Yan, wala na nag-asikaso. Dahil halos mapapatay na yung mga bulaklak dito sa loob ng bahay. Saka ayan yung talong ko ay wala nang bunga. Yan yung iba patay na. Ayan, dito naman po ay nag-aulan na ulit. Ayun. Kaya ang isang tanim pala mga kananay ay kung iwanan mo kahit anong ganda ng tanim mo ay wala pa rin dahil walang nag-aalaga. Ayan. Yung aking mga tanim. Ayan. Doon naman tayo sa sa kabila, sa likod ng bahay. Tuloy na naman mga kananay ang ulan dito. Pero doon sa Bulalaka ay wala. Yan. Ayun mga kananay. Wala nang kasaysayan ang mga tanim. Ayun. Patay halos ang mga tanim dito. Hindi na nadiligan. Ayan. Kasi yung mga tanim kong mga papaya ay nalanta na. Yan. Mga kananay, wala nang kasaysayan. Madumi na ulit. Madamo na ulit mga kananay. Yung aking tanim dito. Yan. Kailangan na naman ng paggamas. Yun. Yung pag-alis ko dito mga kananay na yung mga tanim kong mga okra ay ang papayat nila. Hindi na alagaan ng maayos. Kasi walang nag-aalaga talaga. Dahil busy talaga mga kananay ang aking mga anak dito sa Calapan. Pero yung aking yung aking gabi na tinanim ko nung yung maliit pa ngayon malalaki na Yan. Ilang araw magagulay ulit ako dito ng gabi. Yan, yung mga sambong na tinanim ay matataas na. Yan, pati malunggay bumalik na naman sa mataas. Yan. Yan. Pero yung aking mga talbos ng kamuti ang lalago ng kanilang mga dahon. Yun. Kailan naman yan ang lutuin na naman. Kukuha muna ako ng dahon ng saging. Yun. Dahon ng saging para sa aming recipe mamaya na yung pinais na dilis. Yun, mamaya. Yun ang aming ulam ni Brother Ed mamayang tanghali. Ito na po yung saging. Samantalang ako po yung nagawasing doon sa baba, sa labas ay nagkuha po ako ng saging dahon ng saging para balot dito sa aming paksiw o pinais na dilis. Ito po. Alam mo mga kananay, kahit saang dako ka ng mundo, basta ikaw ay magsipag, hindi ka mawala ng trabaho. Kaya ito po ang ating bilang exercise. Mga kananay, wala po dito si Jen kasi dito ako sa Calapan City. Doon po sa Bulacau, Sister Jen, kaya hindi nyo makikita muna mga ilang araw hanggat hindi ako makauwi sa Bulacau. Kaya ito po ang aking
trabaho dito sa kay Brother Ed, magtulong-tulong para sa kaiunlad ng pamilya. Ito po, nagayat muna ako ng dahon ng saging. Yan. Shout out pula sa aking mga viewers dyan at subscriber na mga tapat kong mga nagmamahal sa aming channel ni Jean. Ito po. Maganda kanana yung pinais na dilis, hindi madudurog. Yan. Ngayon po ay bago natin ibalutin sa dahon ay lagyan ko po ng lahat ng ingredients. Lagyan po natin ng kaunting asin. Ayan. Saka kaunting paminta. Paminta po ito. Saka po mga kananay ay ihahalo ko na po yung sibuyas, kamatis, saka kaunting pansigang, siling pansigang po, at saka garlic or bawang. Yan. Yan. Ito po. Ihalo po natin. Ito po mga kananay, yung aking ipaksiw sa pinais na dilis ay ito po. Nakatapos na po ako ng laba. Ang ating ipaksiw po ay ito yung hinog na sampalok. Ito po. Yan. Ito po. Tapos, balutin ko na po yung dilis na binamad ko kanina sa mga lahat ng ingredients po. Ngayon po mga kananay, tapos na po yung aking dilis na pinais. Saka nagulay po ako ng sari-saring gulay. Ito po. Yung talbos pinaghalo ko at saka talbos, malunggay at saka saluyot. Ngayon po, Kain po tayo. Hi, kananay! Nakakain na siya. Mahal pa lang, kapatid Ed. Hi! Ang aking pinais. Pinais ang tawag nito sa amin mga kananay. Ewan sa inyo. Ayos. Talagang dilis talaga ang sarap ang lasa.